Mga kapuso, huwag ninyong kaligtaan magdala ng mga panangga sa ulan, yung mga payong dyan, kapote, jacket. Alam nyo, ayon po sa Pag-asa, meron pa rin umiiral na intertropical convergence zone. Yan po ay sa Central at sa Southern Luzon, maging sa bahagi ng Visayas. Dahil dito, asahan daw po ang kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa mga nasabing lugar. Apektado rin ng Intertropical Convergence Zone ang Metro Manila, kung saan ako magiging maulan din po sa nalalabing bahagi ng bansa. Bahagya hanggang sa maulap na papawirin at pagsapit po ng hapon at gabi, makakaranas din daw ng pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy pa rin ang ganitong lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Nangangamba ang ilang miyembro ng Government Peace Panel na makakasama sa usapang pangkapayapaan ang pagsiklab na naman ng gulo sa Maguindanao. Libo-libo ng sibilyan ang lumikas sa takot na maipit sa gulo. Nakatutok si Jude Veneracion. Ang makasaysayang pagpupulong na ito sa Japan ni Pangulong Noynoy Aquino at MILF Chairman Alhaj Murad noong August 4, muling bumuhay sa pag-asang matatapos na ang ilang dekadang rebelyon sa Mindanao. Pero ilang araw makaraan ng meeting, pumutok naman ang panibagong kaguluhan sa Maguindanao. Dalawang magkaaway na grupo mula sa MILF ang nagbakbakan dahil sa away umano sa lupa. Kaya sabi ng Senior Military Advisor sa Government Peace Panel na si Brigadier General Restituto Aguilar, dapat patigilin na ng liderato ng MILF ang mga nag-aaway nilang miyembro dahil masama ang epekto nito sa usapang pangkapayapaan. Natin nakikita ito as a healthy sign. Yung nangyayari, this is the third RIDO already for the year. Ang RIDO ay away sa pagitan ng mga angkan ng Muslim, ubusan ng lahi kung tawagin ng ilan. At ayon kay Brigadier General Aguilar, ito raw ang nangyayari ngayon sa Maguindanao. Sa ngayon, hinahayaan muna ng AFP ang MILF na resolbahin ang problema ng dalawa nilang nag-aaway na paksyon. Pero babala ng militar, kapag may mga nasaktan ng sibilyan, dito na raw papasok sa eksena ang mga sundalo. Nasa 3,000 sibilyan na ang lumikas dahil sa takot na maipit sa bakbakan sa Maguindanao. 14 na ang patay sa magkalabang puwersa ng MILF. Pag civilians ang kailangan i-engage na namin. Ang mandate kasi ng AFP is to protect the civilians. Sabi ng MILF, nagbabana sila ng utos na nagpapatigil sa labanan ng kanilang mga miyembro. Sabi pa ng MILF Peace Panel, meron silang ilalatag na panukala para sa pagtatayo ng isang substate sa Mindanao. Ang hihingi nilang substate ay may eksklusibong kapangyarihan. Pero sa national government pa rin ang ilang aspeto tulad ng national defense, foreign affairs at monetary matters. Ang substate ay pamumunuan daw ng isang chief minister. The legislative and executive will be combined in that ministerial chief minister cabinet formula that we have. Of course, there will be a separate and independent judicial body. So, the ultimate solution to the problem of our people is independence. But now we are talking about sub-state. I think there is no reason why the government cannot grant that because we are not seceding from the government, from the Philippines. Sinabi rin ng MILF na dapat gamitin na ni Pangulong Aquino ang kanyang popularidad para makamit ang kapayapaan sa Mindanao. Sa susunod na linggo, muling magkakaharap ang mga negosyador ng gobyerno at MILF. Doon pag-uusapan ang panukala ng grupo sa pagtatayo ng sub-state sa Mindanao. Juno Veneracion, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Lumagsa sa airport ang fans ni Paris Hilton para salubungin ang Hollywood reality show star. Si Paris naman, agad na nagpahayag ng kanyang pagkatuwa sa mga Pinoy. Makichika kay Nelson Canla. Suot ang yellow blouse at ang kanyang signature designer dark glasses. Dumating pasado alas 10:30 kagabi ang hotel heiress at Hollywood socialite na si Paris Hilton Lula ng Emirates Flight EK334 mula Dubai. Game na game siyang nagpa-picture sa mga cameraman pagbaba niya sa aeroplano. Naging maigpit naman ang mga security personnel ni Paris at nagbawal ng interviews. Gayunpaman, isang fan ang maswerteng nakapagpa-autograph sa kanyang idolo. Isang mensahe naman ang iniwan niya para sa kanyang mga fans. Paris, can I get a message? I love the Philippines. Kahit sa kanyang unang tweet pagdating sa Pilipinas, sinabi ni Paris na natutuwa siya sa dami ng sumalubong sa kanya sa airport. Bumati pa siya ng mabuhay Philippines at mahal ko kayo. 5 days mananatili sa bansa ang celebrity socialite para mag-endorse ng isang property company.
Magbubukas din daw siya ng kanyang signature bag store dito at usap-usapang kasosyo niya raw si Jinky Pacquiao. Pero sa kasamaang palad, hindi naging lubos ang tuwa ni Paris sa kanyang pagdating. Nawala kasi ang kanyang dalawang iPhones. Inaalam pa ng mga otoridad kung nawala ito sa eroplano o sa airport. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Abangan, Alger Abrenica sinagot ang isyung sangkot umano siya sa away sa isang sinihan sa Quezon City. Mamaya na yan dito lang sa Chika Minute. Ivan? Salamat, Pia. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Dadagdagan din ang mga lugar na may dengue outbreak. Nakatutok si Micaela Papa. Ilang lugar sa 3 lalawigan ang naidagdag sa listahan ng dengue outbreak areas. Ayon sa DOH, kasama na ang Dagupan sa Pangasinan, Balanga at Orani sa Bataan at Guagua, Angeles at Mabalacat sa Pampanga. May outbreak pa rin sa bayan ng Bantay, Cabugao, Candon, Santo Domingo at Vigan sa Ilocos Sur. Ganun din ang Bacnotan, Bagulin, Balawan, Bawang at San Fernando City sa La Union. Sa Lawag, Ilocos Norte, naka-alert level 1 na ang buong lungsod dahil sa mabilis na pagtaas ng bilang ng mga nabibiktima ng dengue. 8 na ang namatay sa Lawag ngayong taon, kasama na ang magkapatid na si Bettina Marie, 5 taong gulang at Jessica Malinao, 7 taong gulang. Pinag-aaralan na kung kailangan nang magdeklara ng state of calamity sa lungsod. Sa lungsod naman ng Maynila, patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso sa San Lazaro Hospital. Isa sa mga pasyente, si Jessa May Adorno. Umakyat sa stage 3 ang kanyang dengue matapos ang 2 araw at kinailangan pa siyang salina ng dugo. Ngunit mapala daw si Jessa May na mabilis ang kanyang recovery at madi-discharge na siya ngayong araw kahit 2 beses na niyang tamaan ng dengue. Mag-iingat po, hindi na po ako maglalaro sa mga maduduming lugar. Yung iba po sa utak na pupunta, yung tinatawag nating dengue encephalitis. Pag hindi po naagapan, pwedeng cause of death ng patient. Mula kahapon, nadagdagan pa ng 17 ang nakakonfine sa ospital. Dahil sa biglang dami ng pasyente, binuksan na ang dengue express lane ngayong araw. Lahat ng may lagnat dito muna pupunta at gagawa ng blood test para malaman kung dengue ang sakit nila. 428 na daw ang nakonfine sa San Lazaro sa unang kalahati ng Agosto. Malayo pa daw ito sa 1,401 para sa buong Agosto nung nakaraang taon. Gayunpaman, siksikan pa rin sa ospital. Napipilitan silang pagkasyahin sa iisang kama ang 2 pasyente. Mas gusto namin na different beds po kasi kung yung isang pasyente may dengue, may sipon, tapos 2 or 3 sila sa isang kama, magkakahawaan. We have requested DOH to give us additional supplies just in case may shortage pong mangyayari. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Susunod, ang video ng aktwal na pagbagsak ng isang entablado sa Amerika. Premyo sa Grand Lotto, inaasahang aabot na sa 100 milyong piso. At milyong-milyong dolyar inalok kay Floyd Mayweather Jr. para kalabanin si Manny Pacquiao. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.